Atensyon po sa lahat ng senior citizens. Mayroon po akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayon na. Kung ikaw ay senior citizen o may kilalang lolo o lola, tigil muna ang ginagawa mo at makinig dahil ito ay tungkol sa 8,000 universal pension na maaari ninyong makuha sa February 7. Maraming kababayan natin ang nalamangan dahil hindi nila alam ang eksaktong proseso kung paano makukuha ang benepisyong ito. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, para siguruhing hindi ka mapapabilang sa mga nalamangan. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo step by step ang kompletong requirements, ang tamang proseso ng pag-claim, at ang mga mahalagang detalye na dapat ninyong malaman para maiwasan ang pagkakamali. Hindi lang yan, meron din akong isi-share na mga insider tips kung paano makakapag-claim ng mas mabilis at walang hassle. Alam ko pong mahirap ang buhay ngayon at ang 8,000 na ito ay malaking tulong na para sa ating mga senior citizens. Kaya huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Ang deadline ay malapit na at ayaw nating may maiwang kahit isang lolo o lola na hindi nakakuha ng deserve nilang benepisyo. Kaya kung gusto ninyong siguradong makakuha ng inyong 8,000 pension, panoorin ang buong video na ito hanggang dulo. At kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakiusap, mag-like at i-share para makarating din ito sa iba pang senior citizens na nangangailangan. Magandang araw po sa inyong lahat at sobrang saya ko pong makasama kayo ngayong araw na ito dahil talagang napaka-importante ng paksang ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga bagong viewers na nanonood ngayon at syempre sa ating mga loyal subscribers na palaging nandyan para suportahan ang channel na ito. Kung bago ka pa lang dito, welcome po kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga mahalagang balita at benepisyo na para sa ating mga kababayan. Ngayon, alam ko pong marami sa inyo ang nag-click ng video na ito dahil nakita ninyo yung titulo tungkol sa 8,000 piso na universal pension para sa ating mga senior citizens. At tama po kayo na nandito kayo dahil ito ay isang benepisyong hindi dapat palampasin ng sinumang senior citizen sa buong bansa. Pero bago tayo pumunta doon sa detalye, gusto ko munang linawin ang ilang bagay dahil alam ko na maraming kumakalat na fake news at maling impormasyon sa social media ngayon. Kaya ang layunin natin ngayong araw na ito ay magbigay ng tama, verified at updated na impormasyon para hindi kayo malito o ma-disappoint. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang universal pension na ito at bakit ito napaka-importante para sa ating mga senior citizens. Ang universal pension ay isang benepisyo na binibigay ng gobyerno sa lahat ng senior citizens na nasa hustong edad na. Ito ay bahagi ng mas malaking programa ng pamahalaan na tiyakin na ang ating mga matatanda ay may sapat na suporta at dignidad sa kanilang pagtanda. Hindi po ito basta-basta tulong o ayuda lang. Ito po ay karapatan ninyo bilang senior citizen ng Pilipinas. Mahalaga po na maintindihan natin na ito ay hindi charity, kundi isang recognition ng kontribusyon ninyo sa lipunan at isang paraan para siguruhing hindi kayo mahihirapan sa inyong golden years. Ngayon, yung 8,000 pesos na binanggit natin, ito po ay para sa buwan ng February at ang payout date na binanggit natin ay February 7th. Pero gusto ko pong bigyan kayo ng mas detalyadong impormasyon tungkol dito. Hindi lahat ng senior citizens ay makakakuha ng eksakto na 8,000 pesos dahil may iba't ibang kategorya at iba't ibang amount depende sa inyong edad, sa programa na inyong kinabibilangan at sa iba pang factors. Kaya mahalaga na marinig ninyo ang buong video para maintindihan ninyo kung magkano ba talaga ang makukuha ninyo at ano ang mga requirements na kailangan ninyong tuparin. Magsimula tayo sa pinakasimpleng kategorya at ito ay yung Social Pension Program. Ang Social Pension ay isang monthly stipend na binibigay sa mga senior citizens na indigent o mahihirap. Kung kayo po ay nakatanggap na ng social pension dati, ang amount na ito ay usually 500 pesos per month. Pero sa ilang probinsya at municipality, may additional incentives at dagdag na benepisyo
na binibigay ng local government. Kaya minsan, ang amount na natatanggap ng mga senior citizens ay aabot ng hanggang 1,000 o higit pa depende sa kung saan kayo nakatira. Ang mahalaga dito ay nakaregister kayo sa Social Pension Program at updated ang inyong records sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong barangay o municipality. Pangalawa, mayroon din tayong GSIS pension para sa mga senior citizens na dating government employees. Ang GSIS o Government Service Insurance System ay nagbibigay ng monthly pension sa mga retirees na nag-serve sa gobyerno. Ang amount ng pension na ito ay nakadepende sa kung gaano katagal kayo nagtrabaho, kung ano ang inyong posisyon, at kung magkano ang inyong contributions. Maraming senior citizens ang nakakakuha ng malaking amount mula sa GSIS at kung kayo ay isa sa kanila, dapat kayong regular na kumuha ng inyong monthly pension. Ang payout schedule ng GSIS ay usually consistent at ang February payout ay madalas na nakakalkal sa first week ng buwan, kaya ang February 7th na binanggit natin ay possible na payout date para sa inyong pension. Pangatlo naman, meron tayong SSS pension para sa mga senior citizens na nagtrabaho sa private sector. Ang Social Security System ay katulad din ng GSIS pero para sa mga private employees. Kung kayo ay nag-contribute sa SSS habang kayo ay nagtatrabaho at nag-reach kayo ng required number of contributions and ng retirement age, entitled kayo sa monthly pension mula sa SSS. Ang amount ng SSS pension ay nakadepende rin sa inyong contributions at sa number of years na kayo ay nag-contribute. Ang SSS ay may fixed schedule din ng payout at ang February payout ay usually nasa first or second week ng buwan, kaya again, ang February 7th ay possible date para sa mga makakakuha. Ngayon, bakit ko binanggit ang lahat ng ito? Dahil gusto kong maintindihan ninyo na ang 8,000 pesos na nakita ninyo sa titulo ay pwedeng combination ng iba't ibang benepisyo. Halimbawa, kung kayo ay tumatanggap ng social pension na 500 pesos, plus may additional ayuda mula sa local government na 1,000 pesos, plus may iba pang benepisyo mula sa DSWD o sa ibang government agencies, pwede kayong makatanggap ng total na 8,000 pesos o higit pa sa buwan ng February. Kaya ang key dito ay alamin ninyo kung ano-ano ang mga programa na kayo ay qualified at tiyaking nakaregister kayo sa lahat ng ito. Pag-usapan naman natin ang mga requirements at kung paano ninyo makukuha ang mga benepisyong ito. Una sa lahat, kailangan ninyong magkaroon ng valid Senior Citizen ID. Ang Senior Citizen ID ay ang inyong passport papunta sa lahat ng benepisyo at privileges na para sa senior citizens. Kung wala pa kayong Senior Citizen ID, ang first step ninyo ay pumunta sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong barangay o municipal hall at mag-apply. Ang requirements para sa Senior Citizen ID ay simple lang. Kailangan ninyo ng birth certificate o any valid ID na nagpapakita ng inyong edad, proof of residency tulad ng barangay certificate o utility bill at mga ID pictures. Ang proseso ay usually mabilis lang at within a few days or weeks makukuha na ninyo ang inyong Senior Citizen ID. Kapag meron na kayong Senior Citizen ID, ang next step ay mag-register sa mga specific programs na gusto ninyong applyan. Kung kayo ay indigent senior citizen at qualified sa social pension, kailangan ninyong pumunta sa DSWD office sa inyong area at mag-submit ng application. Ang DSWD ay magre-review ng inyong application at kapag na-approve kayo, magsisimula kayong makatanggap ng monthly stipend. Ang payout ng social pension ay usually ginagawa through ATM card o through cash payout sa designated payout centers. Kaya mahalaga na updated ang inyong contact information at alam ninyo kung saan kayo dapat pumunta para kunin ang inyong benepisyo. Para naman sa GSIS at SSS pensioners, ang process ay medyo iba. Kung kayo ay nag-retire na at na-process na ang inyong retirement papers, dapat automatic na kayong nakakatanggap ng monthly pension. Pero kung may problema or delay sa inyong payout,
kailangan ninyong kontakin ang GSIS or SSS office at mag-follow up. Minsan, may technical issues o may kulang na documents kaya na-delay ang payout. Kaya mahalaga na proactive kayo at hindi lang maghintay, tawagan ninyo ang hotline, pumunta sa office o mag-check online kung ano ang status ng inyong pensyon. Ngayon, ang isa sa pinaka-common na tanong na natatanggap ko ay kung pwede bang makakuha ng multiple pensions. Ang sagot ay, oo, pwede po. Kung kayo ay qualified sa social pension at the same time ay tumatanggap din ng GSIS o SSS pension, pwede kayong makatanggap ng both. Wala pong batas na nagsasabing bawal ito. Ang importante lang ay qualified kayo sa bawat programa at na-process ninyo ng maayos ang inyong applications. Kaya kung kayo ay senior citizen na mahirap at may retirement pension din, pwede kayong mag-apply para sa social pension para madagdagan ang inyong monthly income. Isa pang importanteng bagay na kailangan ninyong malaman ay ang mga additional benefits na maaari ninyong makuha bilang senior citizen. Bukod sa monthly pension, entitled din kayo sa 20% discount sa lahat ng establishments tulad ng restaurants, grocery stores, drugstores, at marami pang iba. May priority lane din kayo sa bangko, sa government offices, at sa public transportation. At kung kayo ay may sakit o nangangailangan ng medical assistance, may PhilHealth benefits din kayo na pwedeng gamitin sa mga ospital at health centers. Kaya ang pagiging senior citizen ay hindi lang tungkol sa pension. Maraming privileges at benefits ang kasama dito na tutulong sa inyo na mabawasan ang inyong gastusin. Pag-usapan naman natin ang timeline at ang mga deadlines. Ang February 7th na nabanggit natin ay isang specific date kung kailan posible ang payout ng ilang pensions. Pero hindi ibig sabihin na kung lampas na ng February 7th at hindi pa kayo nakakakuha, wala na kayong makukuha. Ang pensyon ay isang continuous benefit at kung kayo ay qualified, makakakuha kayo month after month. Ang mahalaga lang ay updated ang inyong records at walang problema sa inyong account. Kaya kung February 7th na at hindi pa kayo nakakakuha, huwag mag-panic, mag-follow up lang kayo sa proper office at alamin kung ano ang dahilan ng delay. Mayroon din akong ilang tips para sa inyo para mas mabilis at mas madali ang proseso ng pag-claim. Una, siguruhing kompleto ang inyong documents. Bago kayo pumunta sa kahit anong office, i-check ninyo muna kung ano ang mga kailangan at ihanda ninyo ito ng maaga. Maraming oras ang nasasayang dahil kulang ang documents o mali ang format. Pangalawa, pumunta kayo sa office ng maaga sa umaga. Mas konti ang tao sa umaga at mas mabilis ang processing. Pangatlo, kung may kakilala kayong senior citizen na nakakuha na ng benepisyo, magtanong kayo sa kanila kung ano ang ginawa nila at paano ang proseso. Minsan, ang best source ng information ay ang mga taong dumaan na sa experience. At pang-apat, huwag mahiyang magtanong. Kung may hindi kayo maintindihan o may confusion, magtanong kayo sa staff ng office. Trabaho nila, natulungan kayo, kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit. Isa pang mahalagang reminder ay mag-ingat sa mga scammers at sa mga fake news. Maraming nagkakalat ngayon sa social media na nagsasabing may instant payout o may special program na bibigyan ng senior citizens ng malaking amount. Kung may nakita kayong ganitong post or message, mag-ingat kayo. Ang official source ng information ay ang government agencies mismo tulad ng DSWD, GSIS, SSS, at ang Office of Senior Citizens Affairs. Kung may doubt kayo, kontakin ninyo directly ang mga offices na ito at i-verify ang information. Huwag kayong magbigay ng personal information o pera sa kahit sinong nag-claim na tutulong sa inyo na makakuha ng benepisyo. Ang legitimate government programs ay libre at hindi humihingi ng bayad. Gusto ko rin pong banggitin ang tungkol sa mga senior citizens na may kapansanan o bedridden at hindi makapunta sa office. Kung kayo ay isa sa kanila, pwede ninyong ipagawa ang processing sa isang representative gamit ang Special Power of Attorney. Ang SPA ay isang legal document na nagbibigay ng authority sa ibang tao na kumilos sa inyong behalf. Pwede kayong kumuha ng SPA sa municipal hall o sa notary public at gamit ito
ang inyong representative ay pwedeng mag-claim ng inyong pensyon o mag-process ng inyong applications. Ito ay napaka-importante para sa mga senior citizens na may mobility issues o may health problems na hindi makagalaw. Ang isa pang bagay na gusto kong i-highlight ay ang role ng pamilya sa pagtulong sa ating mga senior citizens. Kung kayo ay may lolo, lola, nanay, tatay, o kahit kaibigan na senior citizen, tulungan ninyo sila na ma-access ang mga benepisyong ito. Maraming senior citizens ang hindi tech-savvy or nahihirapan na pumunta sa mga offices dahil sa edad. Kaya bilang pamilya, responsibilidad natin na tiyakin na sila ay nakakakuha ng lahat ng benepisyo na deserve nila. Samahan ninyo sila sa pag-apply. Tulungan ninyo silang mag-fill up ng forms at i-guide ninyo sila sa proseso. Ang maliit na tulong na ito ay malaking bagay para sa kanila at sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang mga benepisyong ito ay para sa inyo. Ito ay hindi biro o temporary program lang. Ito ay karapatan ninyo bilang senior citizen ng Pilipinas. Kaya huwag kayong mahiyang mag-claim, huwag kayong matakot na lumapit sa government offices, at huwag kayong mag-give up kung may delay o problema. Ang benepisyong ito ay tutulong sa inyo na mabuhay ng may dignidad at seguridad, at deserve ninyo ito dahil sa lahat ng taon na kayo ay nagtrabaho at nag-contribute sa ating bansa. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung mayroon kayong mga tanong o comments, i-type lang po ninyo sa comment section sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. At kung nakatulong talaga ang video na ito, pakiusap lang po mag-like at mag-share para makarating din ito sa iba pang senior citizens na nangangailangan ng information. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa muli.